Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, na ibibigay ang mensahe ng teksto. Alam mo ba kung anong tawag sa ibon na ito? Magbigay ng ilang katangian ng agila. Ang mga agila ay nakakalipad. May matatalas na mga mata. May malapad na mga pakpak. May matutulis na kuko. Basahin natin. Patungkol sa mga ibon. Ano ang pagkakaiba ng mga ibon? Ang agila na ito ay may mga mahaba at malapad na mga pakpak. Ang mga ibon ba ang tanging mga hayop na may pakpak? Hindi. May mga ilang insekto na may mga pakpak. Ang tutubi na ito ay may mga pakpak. Ang mga isdang bolador ay may mga palikpik na parang mga pakpak. Ang parrot at hornbill na ito ay mayroong tuka. Ang isang tuka ay maaari ding tawaging isang beak. Ang mga ibon lamang ba ang mga hayop na may tuka? Hindi. Ang platypus ay mayroong tuka. Ang mga ibon lamang ba ang mga hayop na nangingitlog? Hindi. Nangingitlog din ang mga isda, palaka, ahas, at pagong. Ang lalaking ibon ng paraiso ay may maliliwanag na kulay. Ang mga ibon lamang ba ang mga hayop na may maliliwanag na kulay? Hindi. Ang mga salagubang, kulisap, paru-paro at isda ay may matatingkad na kulay. Ang agila at seagull na ito ay may matalas na mata. Ang mga ibon lang ba ang mga hayop na may matalas na mata? Hindi. Maraming hayop tulad ng mga pusa at buwaya ang may matalas na mata. Ang cassowary at kwago na ito ay may matatalas na kuko. Ang mga ibon ba ang tanging mga hayop na may matalas na kuko? Hindi. Ang kuskus, kangaroo at marami pang ibang hayop ay may matalas na kuko. Ano ang pagkakaiba ng mga ibon sa ibang mga hayop? Ang mga ibon lamang ang mga hayop na may balahibo. Ang mga plumahe
ay lubhang kapaki-pakinabang. Pinapanatili nilang mainit ang ibon. Tinutulungan nila ang ibon na lumipad. Ang mga plumahe ng buntot ay tumutulong sa ibon na lumiko. Ang kulay ng kanilang mga plumahe ay tumutulong sa mga ibon na magtago. Ang kulay ng kanilang mga plumahe ay tumutulong din sa mga ibon na makahanap ng mapapangasawa. Ang mga ibon lang ba ang mga hayop na may pakpak? Ano pang mga hayop ang may pakpak? Ano ang pagkakaiba ng mga ibon sa ibang mga hayop? Sa anong mga paraan kapaki-pakinabang ang mga balahibo? Gusto mo bang maging ibon? Bakit? Tukuyin ang mga salitang magkasing kahulugan sa pangkat na mga salita. Ang salitang magkasing kahulugan ay malapad at maluwag. Ang salitang magkasing kahulugan ay matalas at matalim. Ang salitang magkasing kahulugan ay maliwanag at malinaw. Ang salitang magkasing kahulugan ay matibay, matatag. Ang salitang magkasing kahulugan ay malakas, makapangyarihan. Puna ng patlang upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng panaklong. Ang agila ay mayroong patlang na mga pakpak. Ang angkop na salita ay malapad. Ang parrot at hornbill ay mayroong patlang na tuka. Ang angkop na salita ay makulay. Ang lalaking birds of paradise ay may patlang na kulay. Ang angkop na salita ay maliliwanag. Ang agila at seagull ay may patlang na mata. Ang angkop na salita ay malinaw. Ang kasuwari at kwago ay may patlang na mga kuko. Ang angkop na salita ay matatalas. Gawin natin. Lagyan ng check ang patlang kung ang sinasaad ng pangungusap ay patungkol sa mga ibon. Bilog naman kung hindi.
Ikalawang araw, pag-unawa sa tekstong impormatibo. Ano ang pamagat ng binasang teksto kahapon? May pagkakaiba ba ang ibon sa iba pang hayop? Magbigay ng halimbawa. Ano-ano naman ang mga katangian ng ibon na mayroon din sa ibang hayop? Magbigay ng halimbawa. Isulat ang letrang K kung ang impormasyon ay katotohanan tungkol sa ibon at O naman kung opinyon. Mga ibon lamang ang hayop na may pakpak. Ito ay O. Ang parrot at hornbill ay mayroong mga tuka. Ito ay K. Mga ibon lamang ang hayop na nangingitlog. Ito ay O. Ang lalaking birds of paradise ay may makulay na balahibo. Ito ay K. Ang agila at seagull ay mayroong matalas na mga mata. Ito ay K. Gawin natin. Gumuhit ng isang ibon na iyong nakita o nais alagaan. Lagyan ito na maikling paglalarawan. Ikatlong araw. Pag-unawa sa tekstong impormatibo patungkol sa mga ibon. Mag-thumbs up kung ang mga pahayag ay tama at thumbs down naman kung hindi. Ang agila ay may mga mahaba at malapad na mga pakpak. Ang parrot at hornbill na ito ay mayroong tuka. Ang mga ibon ay mga hayop na nangingitlog. Ang lalaking ibon ng paraiso ay may maliliwanag na kulay. Ang agila at seagull na ito ay may matalas na mata. Basahin natin. Ang mga ibon ba ang tanging mga hayop na may pakpak? Hindi. May mga ilang insekto na may mga pakpak. Ang tutubi na ito ay may mga pakpak. Ang mga isdang bolador ay may mga palikpik na parang mga pakpak. Ang mga ibon lamang ba ang mga hayop na may tuka? Hindi. Ang platypus ay mayroong tuka. Ang mga ibon lamang ba ang mga hayop na nangingitlog? Hindi. Nangingitlog din ang mga isda, palaka, ahas at pagong. Ang mga ibon lamang ba ang mga hayop na may maliliwanag na kulay?
Hindi. Ang mga salagubang, kulisap, paru-paro at isda ay may matatingkad na kulay. Panoorin natin. Swarm ang mga agila ay mga apex predators na nanghuhuli gamit ang kanilang matalas na paningin, malalakas at matutulis na kuko at mga madiskarteng paraan sa panghuhuli. Maaari silang manghuli ng iba't ibang biktima, kabilang ang mga isda, mamal at iba pang mga ibon. Isa sa mga diskarte ng isang agila sa panghuhuli ay strafing. Ang mga agila ay lilipad sa isang kawan ng mga waterfowl o ibong tubig, nakikilala bilang mahihinang ibon. Pinapagod muna nila ang mga ibon, sa kanila ito sasalakayin at huhulihin. Ang surprise attack ay isa ring paraang ng mga agila. Aatake mula sa himpapawid ang mga agila patungo sa biktima. Lilipad sila ng mababa sa lupa upang sorpresahin ang biktima mula sa anggulong hindi nito inaasahan. Sinasalakay ng agila ang maliliit na ibong madaragit upang kunin ang kanilang mga huli. Ito din ang ilang mga katangian ng isang agila. Ang mga agila ay walang takot. Matiyaga ang mga agila. Ang mga agila ay mataaas kung lumipad. Inaalagaan ng mga agila ang kanilang mga anak. At ang mga agila ay nagtataglay ng masiglang pangangatawan. Tungkol saan ang bidyong pinanood? Kung ikaw ay magiging ibon, agila ba ang iyong pipiliin? Bakit? Gawin natin. Sumulat na maikling impormasyon tungkol sa agila gamit ang mga impormasyon mula sa video. Ika-4 na araw. Pag-unawa sa tekstong impormatibo. Mag-thumbs up kung ang mga pahayag ay tama at thumbs down naman kung hindi. Ang mga ibon ay mayroong mga pakpak. Ang lahat ng ibon ay nakalilipad. Ang mga ibon ay nangingitlog. Ang ibon ay simbolo ng kalayaan. Ang mga ibon ay may balahibo na tinatawag na plumahe. Basahin natin. Ang mga plumahe ay lubhang kapaki-pakinabang. Pinapanatili nilang mainit ang ibon. Tinutulungan nila ang ibon na lumipad. Ang mga plumahe ng buntot ay tumutulong sa ibon na lumiko. Ang kulay ng kanilang mga plumahe ay tumutulong sa mga ibon na magtago. Ang kulay ng kanilang mga plumahe ay tumutulong din sa mga ibon na makahanap ng mapapangasawa. Hanapin sa kahon ang salitang kasalungat at gulayan ito ng dilaw. Matangkad. Ang salitang kasalungat ay maliit. Duwag. Ang salitang kasalungat ay matapang. Mabilis. Ang salitang kasalungat ay makupad.
matalas. Ang salitang kasalungat ay mapurol, malapad. Ang salitang kasalungat ay makipot, mainit. Ang salitang kasalungat ay malamig, malinaw. Ang salitang kasalungat ay malabo, matibay. Ang salitang kasalungat ay marupok, makinis. Ang salitang kasalungat ay magaspang, maganda. Ang salitang kasalungat ay pangit. Gawin natin. Ilagay sa talahanayan ang mga impormasyong naglalahad tungkol sa paksa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!